Magandang umaga po, narito ang latest sa binabantayan po natin na si Bagyong Ophel at alam din po natin yung latest na update sa binabantayan po natin na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na si Tropical Storm Manny. So as of 5 a.m. bulletin po, update po tayo sa lagay ng panahon pati na rin sa Bagyong Ophel as of 5 a.m. bulletin. So nakikita po natin dito sa ating latest sa satellite animation na patuloy pa rin po nating minomonitor yung tatlong bagyo na nasa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So unang-una po ito si dating bagyong Nika na currently ay wala na pong epekto sa anong bahagi ng ating bansa at nasa labas na po ng ating Area of Responsibility. Ito naman po si Bagyong Ophel na currently ay nasa loob po ng PAR at nakakaapekto sa ilang bahagi po ng ating kapuluan. At yung ikatlong bagyo naman po ay si Tropical Storm na may international name na Manny na currently ay nasa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. So yung main focus po natin sa ngayon ay itong si Bagyong Ophel, gayon din si Bagyong Manny. So alamin po natin yung mga detalye patungkol dito sa dalawang bagyo. Isa-isahin po natin yan sa ngayon. Unahin po natin itong si Bagyong Ophel. So as of 4 a.m., yung latest location po ng mata nitong si Bagyong Ophel ay huling namataan sa layang 215 kilometers silangan ng Ethiaga, Isabela at nagtataglay po ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 165 kilometers per hour malapit sa gitna. May pagbugso na umaabot ng 205 kilometers per hour at kumikilos po west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Kung makikita po natin dito sa ating latest na satellite image, yung mga kaulapan na dala po nitong si Bagyong Ophel ay nakakaapekto na sa ilang bahagi ng Luzon. Especially po sa areas kung saan malapit yung sentro ng bagyo, dyan po mararanasan yung malalakas na hangin, gayon din yung malalakas na mga pag-ulan na dala po nitong si Bagyong Ophel. So alamin po natin yung mga specific areas na kung saan nakakaapekto itong si Bagyong Ophel, kung saan po yung malalakas mga hangin, yung mga pag-ulan, gayon din yung magiging pagkilos nito sa mga susunod na araw. So ito po yung ating latest na track forecast as of 5 a.m. patungkol dito sa binabantayan po natin na si Bagyong Ophel. Kung makikita po natin, ito po yung central track ng bagyo or magiging pagkilos ng bagyo sa mga susunod na araw habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at meron din po tayong intensity forecast or yung lakas ng bagyo or kategorya ng bagyo habang patuloy pong binabaybay yung areas for mga karagatan dito po sa loob ng ating PAR. So makikita po natin dito sa ating latest na track forecast, nakikilos po generally northwestward. Ito nga si Bagyong Ophel sa mga susunod na oras at maaaring meron po tayong landfall scenario dito po sa may bahagi ng or sa eastern coast ng Cagayan. Mamayang hapon po yan kung hindi naman po dito sa may northern portion ng Isabela. Patuloy po siyang kikilos northwestward at possible na lalapit din po siya dito sa may area ng Babuyan Islands sa mga susunod na oras. Kung hindi man po lalapit ay may possible second landfall scenario po tayo dyan. Pagkatapos po niyan, kikilos po siya pa norte at unti-unti na pong magre-recurve hanggang tuluyan po siyang humina dito po sa may silangang karagatan ng Taiwan at possible po na humina po siya lalo bilang isang low pressure area at possible na malusaw po siya dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Although sa nakikita po natin, based po sa kanyang intensity forecast, possible na manatili po siyang typhoon category habang tuluyan pong binabaybay ang bahagi ng northern Luzon. Ngunit naalala po natin na yung maximum sustained winds ngayon ni Bagyong Ophel ay nasa 165 kilometers per hour. So halos nasa upper thresholds na po yan ng isang typhoon category. So sa ngayon po halos inaabot na po niya ang level or threshold ng isang super typhoon category na nasa 185 kilometers per hour. So in the event po na maging favorable yung conditions para sa patuloy na paglakas nitong si Bagyong Ophel sa mga susunod na oras ay hindi po natin inaalis yung posibilidad na maaaring umabot po ito ng super typhoon category sa mga susunod na oras. So based po sa ating latest na forecast track, nakikita po natin yung area na shaded ng yellow, dyan po nakapaloob yung malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Ophel at kung mapapansin po natin ilang bahagi na po ng northern at central Luzon ay nahagip na ng radius or diameter nitong si Bagyong Ophel. So dyan po sa mga areas na yan, unti-unti na pong mararanasan yung malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Ophel.
At yung area naman na shaded ng orange or shaded na red, dyan po yung mas malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Ophel. Possible around signal number 3, pataas ang level ng mga hangin. So dahil inaasahan po natin na patuloy na lalapit itong si Bagyong Ophel sa may bahagi ng Hilagang Luzon, yung mga areas po na currently nakakaranas po ng malalakas na hangin, possible na mas lumakas pa po yan sa mga susunod na oras. Kaya naman as of 5 a.m., ay nagtaas na po tayo ng signal number 4 sa northeastern portion ng mainland Cagayan, dyan po sa mga bayan ng Santa Ana, Gonzaga at Santa Teresita. Signal number 3 naman sa northwestern, central at eastern portions ng mainland Cagayan, dyan po sa Babuyan Islands, northeastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao. So signal number 3 winds po ay mapaminsala pa rin gaya din sa signal number 4. Signal number 2 naman ay nakataas sa Batanes, gayon din sa nalalabing bahagi ng Cagayan, sa northwestern at southeastern portions ng Isabela, sa nalalabing bahagi ng Apayao, northern portion ng Kalinga, sa nalalabing bahagi sa northeastern portion ng Abra at northern at central portions ng Ilocos Norte. At signal number 1 naman ay nakataas sa nalalabing bahagi ng Isabela, sa Quirino, Nueva Vizcaya, sa nalalabing bahagi ng Abra, the rest of Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng La Union, at northern at central portions ng Aurora. So yung mga areas po na kung saan nakataas po yung mga tropical cyclone wind signals po natin, asahan po natin sa mga susunod na oras ay mararanasan na po yung mapaminsalang hangin na dala po nitong si Bagyong Ophel. Especially po dahil inaasahan po natin dahil hindi natin inaalis yung posibilidad na maaaring mag-upgrade pa po tayo into a super typhoon category, hindi po naalis yung possibility na mas tumaas pa or yung highest wind signal po na itaas natin sa mga susunod na oras ay signal number 5, especially po sa areas na kung saan pinakamalapit yung sentro ng bagyo. So as much as possible, paghandaan po yan dahil ngayong araw po, yung peak ng epekto nitong si Bagyong Ophel, especially po sa areas ng Hilagang Luzon. Pagdating naman po sa mga pag-ulan dala nitong si Bagyong Ophel, so yung areas po na pinakamalapit pa rin sa sentro ng bagyo ang makakaranas ng malalakas na buhos ng ulan na dala po nitong bagyo. So dyan po sa areas ng Cagayan, gayon din sa Isabela at sa may Babuyan Islands kung saan madadaanan po or malapit po sa sentro ng bagyo based po sa ating latest na forecast track. Maari ngayong araw ay mararanasan po yung intense to torrential na mga pag-ulan. Yan po ay 2 or may higit 200 millimeters total rainfall for the next 24 hours. So possible po yung widespread incidents ng severe flooding, gayon din yung landslide, especially since ilang araw na din po tayo nakakaranas ng mga pag-ulan sa mga parehong lugar. Meanwhile, heavy to intense naman po ng mga pag-ulan na mararanasan sa Batanes, sa Ilocos Norte, Apayao at Kalinga. Yan po ay 100 to 200 millimeters na total rainfall for the next 24 hours. At sa areas naman po ng Abra, Mountain Province, Ifugao, sa Nueva Vizcaya, gayon din sa Quirino at Aurora, maaaring maranasan din po yung moderate to heavy na mga pag-ulan or 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. So yung mga areas po kung saan nakataas po yung possible na intense to torrential or heavy to intense na mga pag-ulan, pinag-iingat po dahil mataas yung posibilidad ng mga pagbaha, gayon din yung pagguho ng lupa. Ulitin po natin yung peak po ng mga epekto nitong si Bagyong Ophel ay most likely mararanasan ngayong araw. As much as possible po, maghanda po tayo at mag-ingat. Ito naman po yung possible na magiging pag-ulan simula po bukas. So mapapansin po natin na bawasan na po yung areas kung saan mararanasan yung malalakas na buhos ng ulan dahil most likely yung sentro nitong bagyo ay kumilos na dito sa may extreme northern Luzon. So yung intense to torrential na mga pag-ulan, bukas po ay mararanasan naman sa area ng Batanes, heavy to intense naman po sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands at moderate to heavy naman po sa Ilocos Norte at sa Apayao. Pagdating naman po sa kalagayan ng ating karagatan, dahil po sa patuloy na epekto nitong si Bagyong Ophel, inaasahan po natin yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan sa dagat baybayin po ng Northern Luzon, gayon din sa ilang dagat baybayin ng Central Luzon. So delikado pong pumalaot, lalong-lalo na po sa mga dagat baybayin ng Batanes, sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, gayon din sa Isabela, Aurora,
at hilagang karagatan ng Ilocos Norte. Maaaring umabot po ng 10 meters yung taas ng mga pag-alon po dyan, kaya delikado pong pumalaot, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na mangingisda, pati na rin yung may mga maliit na sakyang pandagat. And besides po yung areas kung saan nakataas po yung gale warning po natin, magiging maalon din po yung karagatan sa ilang dagat baybayin ng Luzon. So maaaring umabot po ng 3.5 meters yung taas ng mga pag-alon sa mga dagat baybayin po ng Aurora, sa may Quezon at Pulilio Islands, gayon din sa Ilocos Norte. At maaaring umabot naman po ng 3 meters sa mga dagat baybayin po ng Catanduanes, gayon din sa may Camarines Provinces. So iba yung pag-ingat po, lalong-lalo na sa mga planong pumalaot sa mga nasabing dagat baybayin. Meron din po tayong babala ng storm surge or daluyong sa areas po ng Batanes, sa Cagayan, gayon din sa Ilocos Norte at Isabela. Ibig sabihin po nito, yung level po ng karagatan dyan sa areas po na yan ay maaaring umabot mula or tumaas mula 2.1 hanggang 3 meters at 1 to 2 meters naman po sa may Aurora at sa Ilocos Norte, gayon din sa Ilocos Sur. So ingat po sa ating mga kabayan, lalong-lalo na sa mga areas kung saan malapit po sa dalampasigan. So dako naman po tayo sa latest na update sa binabantayan po natin na bagyo na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility na si Tropical Storm na may international name na Manny. So yung latest location niya po as of 3 a.m. ay nasa 1,480 kilometers silangan ng Eastern Visayas. At nagtataglay po ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 85 kilometers per hour malapit sa gitna. May pagbugso na umaabot ng 105 kilometers per hour at kumikilos po pakanluran or westward sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa ngayon po, wala pa po itong direktang epekto si Bagyong Manny sa anong bahagi po ng ating bansa. Kung makikita po natin dito sa ating latest satellite animation, ngunit inaasahan po natin na mabilis po siyang lalapit sa ating kalupaan sa mga susunod na araw. Possible po na maramdaman po natin yung epekto niya this coming Friday evening or sa darating na weekend. So as much as possible po ay paghandaan na po natin yung paparating na bagyo. So alamin po natin yung magiging pagkilos po nitong bagyo at yung mga areas na posibleng maapektuhan nitong papasok na si Bagyong Manny. So ito po yung latest na track forecast as of 11 p.m. po ito. So based po sa kanyang track ay kikilos po generally westward itong si Bagyong Manny at maaaring pumasok po ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang gabi po yan at bibigyan po natin ng local name na si Pepito. So itong si Bagyong Pepito habang patuloy pong lumalapit sa ating kalupaan ay patuloy po siyang lalakas at maaaring umabot po ng typhoon category mamayang gabi po or bukas ng madaling araw. So kita po natin dito sa ating central track na may landfall scenario po tayo sa may bahagi ng Bicol region. Possible po this coming weekend at babaybayin niya po yung bahagi ng Southern Luzon sa darating na weekend sa darating na Sunday po yan. So nakikita po natin na dahil nasa karagatan pa rin po itong si Bagyong Manny ay hindi po natin inaalis yung possibility ng isang rapid intensification or mabilis na paglakas nitong bagyo. So in the event po na maging favorable yung conditions para dito kay Bagyong Pepito ay hindi po natin inaalis yung possibility na maaring umabot po siya ng super typhoon category. So as much as possible po, paghandaan na po natin yung posibleng pagdating nitong bagyo sa mga susunod na araw. Although nakikita po natin yung ating central track ay maaaring tumama dito sa may Bicol region, malawak pa rin po yung sakop ng forecast cone or of probability or forecast confidence cone nitong sa ating latest na forecast track. So hindi lamang possible or hindi lamang po sa Bicol region ang posibleng daanan ng sentro ng bagyo, maaaring din po sa may Eastern Visayas ang possible landfall scenario, maaaring din po sa Quezon, pwede sa Aurora, gayon din sa ilang or possible din po sa may Isabela. So yung areas po na kung saan nakapaloob or shaded ng puti, pwede po yung daanan ng sentro ng bagyo sa mga susunod na araw. Kaya continuous po yung monitoring natin, especially po sa areas ng Bicol region, sa may Visayas, gayon din sa areas ng Mimaropa at Calabarzon. Maaring maramdaman po natin yung epekto nitong si Bagyong Pepito or papasok na Pepito this coming weekend. So as much as possible, paghandaan po natin yan.
So dahil inaasahan po natin na lalapit na itong si Bagyong Manny or Bagyong Pipito sa ating kalupaan, ay inaasahan po natin na unti-unti na pong mararamdaman yung malalakas na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas, gayon din sa Bicol region sa darating na Sabado po yan. Maaring maranasan po yung heavy to intense na mga pag-ulan sa Northern Samar at pagdating naman po sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, gayon din sa Samar at Eastern Samar, possible po ang moderate to heavy na mga pag-ulan. So as much as possible po kung low-lying areas po or hazard prone yung ating mga areas ay mag-ingat po sa mga posibilidad ng pagbaha o pagguho ng lupa.